Ang communion o banal na hapunan ay isang mahalagang bahagi ng pananampalatayang Kristiyano dahil ito ay isang paraan ng paggunita sa sakripisyo ni Jesucristo sa krus. Sinabi niya sa huling hapunan, "Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Kaya't ang communion ay isang mahalagang paraan upang ipakita ang ating pananampalataya at pasasalamat sa Kanya. Pinapakita rin ito na ang ating pakikiisa sa katawan ni Kristo, kung saan ang tinapay at alak ay sumisimbolo sa Kanyang katawan at dugo. Bukod dito, ito rin ay isang pagkakataon upang suriin ang ating sarili, magsisi sa ating mga kasalanan at patibayin ang ating relasyon sa Diyos. Ang 1 Corinthians chapter 11 verse 23-26 ay nagtuturo tungkol sa banal na hapunan. Sinabi ni Apostol Pablo na tinanggap niya mula sa Panginoon ang aral na ibinahagi niya sa mga mananampalataya. Noong gabing ipinagkanulo si Jesus, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Pagkatapos ng hapunan, kinuha rin niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom mula sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagbabalik." Mahalagang manalangin at ipagtapat ang ating mga kasalanan sa Diyos sapagkat sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9, "Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat na makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan." Sa pamamagitan ng panalangin, ipinapakita natin ang ating pagsisisi at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa paghingi ng tawad, kundi isang paraan din upang mapalapit sa Kanya, mapanatili ang malinis na puso at mamuhay ayon sa kalooban niya. Ang pagbubulay-bulay sa kamatayan, muling pagkabuhay at ikalawang pagbalik ni Jesus ay isang mahalagang espiritual na gawain para sa mga Kristiyano. Ang Kanyang kamatayan sa krus ay nagpapakita ng sakdulang pagmamahal ng Diyos, sapagkat inalay niya ang Kanyang buhay upang tubusin tayo mula sa kasalanan. Ang Kanyang muling pagkabuhay ay patunay na siya ay anak ng Diyos at nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Nagbibigay sa atin ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Samantala, ang Kanyang ikalawang pagbabalik ay isang pangakong dapat natin paghandaan sapagkat darating siya upang kunin ang mga nananalig sa Kanya at hatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran. Ang pagkabulay-bulay sa mga katotohanan ito ay nagpapatibay ng ating pananampalataya at nagtutulak sa atin na mamuhay ng may kabanalan habang hinihintay natin ng Kanyang pagbabalik.